Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ito na yung kaninang pinagano natin na ito daw si Leni Robredo ay ipapalit daw kay BP Sara bilang DepEd Secretary. Ito may tanong ako sa inyo. Pwede ba yun? Na ipalit bilang DepEd Secretary ang hindi naman politiko or hindi nakaupo sa gobyerno? Tama po ba? Sino po may alam diyan? No? Kasi ito baka sabihin nyo kasi gumagawa ako ng ito kasi may isa to sa mga napanood ko, no. Isa to sa mga napanood ko na ito. Kababayan, mga ka-BBM at mga kakamping. Di ba? Mga ka-BBM, mga kakamping. Magbasa tayo dito sa comment. Pwede naman kung gusto ng presidente. Yan na nga sinasabi ko. Kasi nga, siguro kilala nyo naman din si Katunying. Sa totoo may video rito si Katunying. Mas okay siya siguro kung dito natin panoorin, no? Kasi dito kasi, nakalagay dito. Ito. Nanay Leni sa BBM admin. Isa to sa pinagkunan ng impormasyon ng mga tansu vlogger. 'Di ba? Alam naman natin ngayon na yung mga gobernador nga sila Alvarez, Ubahib, Pastor Quiboloy at kung sino-sino pa ay mga pinag-iinitan ng gobyerno natin pagkadikit ng Duterte. So may posibilidad nga. Ewan ko lang kung gagawin talaga ng presidente natin to. So siguro mas maganda, ewan ko, papanood ko na lang sa inyo. Ito pinaslang ko na to eh. Etong vlogger na to, napahingi ko na ng sorry to sa TBJ kasi isa to sa mga nambalahura sa Tito Vic and Joey nung ako ay defender pa doon. Tapos naman na yung gulo doon. Kaya nandito na ako ngayon sa politics. So isa to. No, Sir Ed, si Ed ba, no? Ito, isa tong na to. Ito is kakamping vlogger. So, ito panoorin natin. Ano lang po ang gustong ibahagi sa inyo sa video ito. Mabilis lang po ito. Kaya sana po ay tapusin nyo. Bisa mo na! Anong naging resulta kapag ang mga pinuno natin ay nagpo-focus sa pagtatrabaho para paunlarin ng ating bansa? Ito po si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at si Tony Leni Robredo. Naging magkatunggaliman sila noong 2022. Pagkatapos po ng eleksyon, wala na po silang inatupag kundi magtrabaho para paunlarin ang ating bansa at para pag-aanin ang buhay nating mga Pilipino. Habang ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay inaaskaso para payabungin ang ating ekonomiya, palakasin ang ating military, kadamihan ang mga foreign dati minumura mo si Marcos sa ating bansa at asikasuhin ang mga bagay-bagay na dapat asikasuhin dito po sa ating bansa habang busy po siya sa pagtatrabaho busy at habang po siya sa mga nagdi-destabilize habang busy manood ng concert ng pamamahala at sa mga taong gusto siyang patalsikin. Si Tony Leni Robredo naman po na nakatunggali niya noong 2022 ay may simpleng bagay din na itinutulong sa gobyerno ni Marcos Jr. Ano yun? So, bahagi sa inyo na bukod sa pagpapagawa ng mga classrooms at dormitoryo para sa ating mga estudyante, bukod sa pag-establish ng mga community learning hub sa ating mga mag-aaral, para iangat ang kalidad ng kanilang edukasyon, at bukod po sa pagpaprovide... Ayun na nga. So, sinisimulan na nga daw ni Leni yung about sa mga edukasyon. Ano ba yung meaning ng DepEd Secretary? Di ba gawain din to ng DepEd Secretary yung ginagawa ni Leni ngayon? So, may posibilidad nga na magkatotoo nga to, no? Siguro na etong si Leni ang ipapalit ni President Bongbong Marcos bilang DepEd Secretary. So ibig sabihin tatanggalan niya na ng pwesto or tawag dito, tatanggalan niya na ng ang si BP Sara Duterte, ganun ba?
Naku po. Mahirap yan. Mapaghahalataan agad kayo dyan. Active si Lenny nung activities nung natalo siya. Hindi yun na nga. Kasi nga, inaano ng mga tansu vlogger. Ano ba't biglang kumukusang tumatawa tong hype na to? Inaano nga ng mga tansu dugyot vlogger na eto nga daw si BP Sara ay tatanggalin na bilang DepEd Secretary. Tapos ipapalit daw si Nanay Lenny nila. No? So sabi ko, talagang pinipersonal na ni paring bunga mga Duterte, no? Kasi unang-una, yung ginagawa nga talaga ni Lenny at ginagawa ni BP Sara ay halos si isa lang. Oo, pang DepEd Secretary nga itong mga ganitong gawain. So, may kaano pala, no? May kaanuhan talaga na pwedeng mangyari pala talaga. Napapalitan na si BP Sara ni Lenny Robredo. Naku po. So, ano, hindi natin ma-imagine na yung sumusuka sa mga Marcos, bumabalahura sa mga Marcos, nananarantado sa mga Marcos, bumabastos sa mga Marcos, ay sila pa pala yung magiging kakampi niya bandang huli. No? Bakit nila papapalitan si BP Sara? Galing ni BP Sara, yun na nga. Andun naman na tayo sa magaling eh. Bakit sila Alvarez? Sila Hubahid? Magagaling din yan. Wala pang mga record. No. Bakit nawala bigla? Si Alvarez, papakasuhan na ngayon. Tatanggalin na rin sa pagiging, ano ba si Alvarez? Gobernador? Oh. Bakit yun nga? Na ano rin eh. Ginagampanan lang nila yung trabaho nila. Oh. Walang posible kapag presidente na ang nagdesisyon. Una-una, under ng president ang vice president. Diba? Under ng president ang vice president. So kapag tinanggal doon ng presidente natin si BP Sara sa pagiging DepEd Secretary, kaya niyang gawin yun kasi siya ang presidente. Pero ang tanong ho dito, nakikita ho natin na pursigido at mahal ni BP Sara ang kanyang trabaho bilang DepEd Secretary. Pero anong nakita kaya kung sakali mang magkatotoo ito? Ano kayang nakita ni BBM na kailangan niyang tanggalin si BP Sara bilang DepEd Secretary at ipalit si Lenny Robredo? Anong para saan? Saka ito, sige, sabihin na natin na hindi ipapalit si Lenny. Bakit tatanggalin mo si Sara? So ibig sabihin kapag ginawa ni BBM yan, pinakita niya lang na talagang galit na galit siya sa mga Duterte. Talagang pinipersonal niya na ang mga Duterte. Samantalang nung nakaraang interview is ang relasyon nila ni BP Sara ay okay naman. Kasi, di ba, pinagtanggol niya pa nga si BP Sara about West Philippine Sea. West Philippine Sea na na tawag dito na hindi na nga dapat magsalita si BP Sara about sa issue. DepEd si Lenny, ano ituturo niya? 107,000 island? Livelihood training para sa ating mga kababayan. Si Atty. Lenny kasama ang kanyang team sa Angat Buhay ay nagbigay din po ng scholarship sa ating mga kabataan para ma-empower sila at mabigyan ng mga skills at karampatang edukasyon para magkaroon po sila ng maayos na trabaho at nang sa ganoon magkaroon po sila ng maayos na future bilang mga Pilipino. Kamakailan po ay umattend si Atty. Lenny Robredo para personal na masaksihan ang graduation ng scholars ng kanilang Angat Buhay Foundation. Makikita niyo po sa mga larawang ipinapakita ko na personal pong nasaksihan ni Atty. Lenny Robredo ang graduation na ito ng kanilang mga scholars sa Angat Buhay. Pero sa ganda siguro dito tayo manood kay Kato Nying. Nakakaantok to si Mangge. Naantok ako kay kay Mangge. Dito tayo kay Kato Nying. Pero isa rin puging-pugi ako dito.
Kahit naman saan, kahit saan panig ng daigdig, mag-ingat po kayo. Naikwento ko lang po talaga yun dyan sa Rodora Villar. Ito, taga Nueva Ecija to, kababanit naman, 10:40 doon para kayong mga reporter, ano? Mga reporter natin, ayan. Iba-ibang mga reporters po natin, mula sa malalayong lugar ng daigdig, ayan. Mula po sa Singapore, si Xiaofi. Sobrang init. Ayan. Ito, nung bilang Okay. hindi kayo nakabantay sa amin. O, ipagpatapat ko na sa inyo. Tinatanong niyo po siguro kung Ang dilim ng video niya. ang ating pong nakapanayam na amin pong ipapapanood sa inyo. Ipapapanood sa inyo. Ito po ay sa araw na ng Huwebes. Ipapapanood po namin sa inyo sa araw ng Huwebes. Akin pong na-interview Ito. ang may-ari ng Sesto. Ayun. Ay, nako, napakasarap pakinggan ng kwento ng taong to. I hope you will be... Bilisan mo na ito nga At meron tayong... Ang dami yung pinagsasabi eh. Pagkakainan. Naiinip kami rito eh. Episode natin sa Thursday, baka kayo ay manalo ng Sesto. Ang dami yung promotion eh. Yung grapes nating BM Agno po. Ayan. Tama. Po. Yan na. Ang article na ito, ng Inquirer 4 days ago. Ito po, mga kababayan. For the first time, sabi po na Inquirer.net, for the first time since he stepped down as Vice President in 2022, sa kauna-unahang pagkakataon mula nung siya umalis sa pwesto nung bilang pangalawang Pangulo noong 2022, Leni Robredo spoke on Thursday. Nagsalita si Leni Robredo nung Huwebes at an event sa isang pagtitipon organized by a government agency na binuo ng isang ahensya ng gobyerno under the Marcos administration, sa ilalim ng administrasyong Marcos, and, pansinin po ninyo, and expressed openness, nagpahayag ng kahandaan to a collaboration sa pakikipagtulungan to raise awareness on mental health issues. Nako, para mapalawak ang kamalayan sa usapin ng kalusugang pangkaisipan. Mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Tapos kung mapapansin po niyo sa ilalim, ang nakalagay po diyan na title, Robredo speaks. Ganito, Robredo speaks at DOST Forum. Nagsalita si Robredo sa isang forum ng DOST, says she's open to working with government. What? At nagsabi, she is open to working of government. So ibig sabihin, handa si Nanay Leni. Lalay. Mare na lang, Mare. Handa si Maring Leni na magtrabaho sa gobyerno under the Marcos. So ibig sabihin, may ano nga talaga, may posibleng mangyari na tanggalin si BP Sara bilang DepEd Secretary at ipalit si Leni Robredo. Manibagong malaking gulo na naman. Panibagong malaking gulo na naman tong ginagawa nyo. Okay, tuloy pa natin. ay bukas na makipagtrabaho sa gobyerno. Sa biglang tingin po, mga kababayan, alalahanin nyo ang ginagawa ni Leni Robredo nung simula nung natalo siya ay kung ano yung ginagawa ni BP Sara ngayon. So, halos isang ano yan eh. Ay, just jelly!
Itong si Jess Jelly, late ka na naman. Saan ka na naman nang galing na babae ka? Sige na, mamaya ka na dyan. Nag-content pa ako. No? Talagang pang DepEd Secretary itong ginagawa ni Leni Robredo. So may pagkakataon nga talaga na baka palitan. Naku po, malaking gulo na naman. Hoy, ba't tayo mo mag-play? Sa biglang tingin, ang pagkaintindi ko kagad dito, pagka biglang tingin, kaya hindi pwedeng sa biglang tingin ka lang eh. Ano po? Ang biglang tingin, ang intindi natin dito, willing daw siyang magtrabaho sa gobyerno. Di ba parang ganun agad ang initial na tingin natin? Ano ba? Kasi ang sabi, she's open to working with government. Ano ba ang iba pang Baka siyang doon? magtrabaho Para sa gobyerno. Sa gobyerno. In direct translation nun, kasama ng gobyerno. Okay, Pero pagka po tiningnan natin, para bagang handa siyang magtrabaho sa gobyerno. Di ba? Kaya akin pong hinanap yung article na ito. Para po hindi tayo maligaw, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Tapos? Gusto nating maging tama yung ating pong magiging intindi. Ano po? So yan po mismong artikulo na yan, mga kababayan, ay hinanap ko po yung direct quote sa kanya. At narito po, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, ito na yung kanya pong sinabi. Narito po. Pero bago ang lahat ay binabati muna natin. Nag-commercial ka pa? Yung gigigil ako sa'yo, pinag-antay mo kami ng matagal dyan sa sasabihin mo, tapos nag-commercial ka pa. Tatonding, misa may size ka. Gusto mo tanggalin ko yung kulangot dyan sa ilong mo gamit to. May size ka. Sabi ko siya, na-high blood down siya kanina pa. Ito po, mga kababayan. Sa kanya pong pahayag, ay binanggit po ni Mrs. Robredo ang ganito. Tagal? The Angat Pinas, yun daw pong Angat, yung yata Angat Pinas, yun yung kanilang bago NGO na naman Angat Pinas na binuo nung siya po ay natalo sa eleksyon. Ito po sabi niya, The Angat Pinas was willing to collaborate with the government. Ito daw pong NGO na kanyang itinayo ay handang makipagtulungan sa gobyerno. Particularly Sir Diego, with the tagal PCHRD. Ito pong PCHRD, ito po yung nag-organize ng pagtitipon. Ang PCHRD po ay ito pong Philippine Council for Health Research and Development. Ito po yung mga nagre-research tungkol sa mga problema. Nakakantok naman tong reaction ng si Katon niya. Ganito na lang, sige. Kung sakali man ho na, ba't lumilindol? Kung sakali naman ho, natotoo nga yan, yung about niyang kay Leni at kay BP Sara, alam mo, kapag ginawa yan ni BBM kay BP Sara, lalong babagsak si BBM, tandaan nyo yan. Totoo yan, ako na nagsasabi sa inyo. Lalong babagsak siya dyan. Lalong mababawasan ng tiwala sa kanya ng mga Pilipino. Sa gagawin niya kay BP Sara, ikaw ba naman saan ka makita? Halos hindi nga nakikialam si BP Sara sa mga issue ngayon. Kasi nakapokus siya sa trabaho niya bilang DepEd Secretary. Ba? Nakikita naman natin na maganda yung kinakahinatnan, maganda yung bunga ng mga pagsisikap, pagtatrabaho ni BP Sara. Ngayon, tapos bigla siyang tatanggalin, papalitan siya ni Leni. Kung sakali lang naman totoo to kasi ito yung mga niluluto ng mga tansu vlogger eh. Alam naman natin mga fake news yun eh. O eto si Katunying, isa rin to sa mga tansu eh. No. So dito wala naman sinabi si Katunying na maaaring
ipalit si Leni Robredo sa pagiging DepEd Secretary kay BP Sara. Pero kung papanoorin nyo yung mga video ng mga tanso dugyot vlogger at pagdugtong-dugtongin nyo at bigyan nyo ng napakalawak na pag-intindi, talagang tumutugma po na parang gusto nga ipasok talaga Hoy, Ate Janice, ipasok talaga si Leni Robredo sa pagiging DepEd Secretary na yan. So ano na mangyari sa bansa natin? Biruin mo, papalitan mo. Kung sakali lang po biruin mo, saan ka makita na isang vice president papalitan ng hindi naman nakaupo sa gobyerno? Parang ang sakit, parang ang kabastusan naman yun. Parang napakalaking kabastusan naman huno, no? Grabe naman yun. Pero ito may mga kumakalat pa nga mga post ngayon na Romualdez and Robredo 2028. Ko lang Hindi kaya i-promote ni BBM itong si Leni kasi isipin nyo wala talaga silang wala silang panglaban sa Duterte sa darating na 2028 Una si Tamba bagsak din. Si Risa Ontiveros bagsak din. Si Abalos nga din. Mas lalo na si Franz. Kung sino pa? Si Lisa Marcos tatakbo. So kung maaari talagang kailangan nila ng isang Leni Robredo, no? So ang sino ang magiging presidente na panghahawakan nila? Ayun pa pala, si Tulfo. Hindi alam nyo, ito ang ugali ng Tulfo parang malabong hawakan ng parang malabong hawakan ng na magpahawak sa iba magpa-under sa iba. Parang malabo. So si Tulfo, parang maanuan siya ni BBM. Hindi ugali ng Tulfo yun. Mga yan. Sobrang mga ma-pride yung mga taong yan. Oo. Kaya malabong ewan ko lang, hindi natin din alam, pwede rin naman, kung ganun man, Leni Robredo and Tulfo ang magtatandem sa 2028. Kasi kung si Tamba, Tulfo, malabo, ang pangit. Kapag si Tamba naman, Leni, ang pangit. Pero kapag Tulfo and Leni, pwede, no? Naku po. Pero doon nga tayo sa pinag-uusapan natin, napapalitan si BP Sara, panibagong gulo na naman. Alam mo yung gobyerno natin, kung sakali man natututo, no? Parang ang hilig talaga sa gulo, no? Tinitrigger talaga nila yung mga tao na magalit sa kanila. Kaya nga totoo yung mga sinasabi namin ng mga Duterte vloggers especially to Banateros Hindi kami ang sumisira sa inyo, kundi kayo mismo. At yung mga vlogger nyo. Paano ba naman? Ibabalita ng mga vlogger nyo kay una yung sa may yung bomber. Tinatakot nila yung mga tao na wag pumunta sa Maisog Rally. May mga bomber daw, may ganito ganyan. Kaya hangga't maaga daw umiwas daw yung mga tao, wag daw ialay ang buhay para sa isang politiko. Fake news. So yung mga tao, akala nila siguro matatakot nila at pinatunayan ng mga tao na hindi nila kayang takutin yung mga tao dun. Kaya nagsipuntahan pa lalo. Kaya dumami ng ganun. So pangalawa, pinake news pa rin nila yung dami ng tao. 5,000 lang daw. 10,000. Diba?
Pangatlo na naman, yung eto na naman ngayon. Yung about sa 13 billion na shabu. Ang ginagawa nila, binabanatan na lang kaming mga vlogger. Kasi hindi nila kayang mai-analyze or hindi nila kayang ma-explain yung nahuli ng boss nila. Ng idol-idol nila. Diba? Tapos eto naman ngayon, panibago, Lenny naman daw. Lenny, papalitan si BP Sara. Kasi nga, ang pangit daw ng trabaho. Puro daw pamumulitika ang mga Duterte. Samantalang yung sa West Philippines nga, no comment lang ang sinabi ni BP Sara. So paano mo masasabing paano masasabi mong pamumulitiko yun? 'Di ba? Nakakabobo, 'di ba? Kaya wag niyo sasabihin na kami yung naninira sa inyo. Kayo mismo sumisira sa inyo. Kapag pag tinuloy to, kung sakaling gawin to ni Bongbong Marcos, itong pagtanggal kay BP Sara bilang DepEd Secretary, tapos ipapalit si Lenny, mauna-una man napakalaking kabastusan to. Kung sakali lang naman napakalaking kabastusan mo. Tatanggalin mo sa isang pwesto ang Vice Presidente at ipapalit mo ang hindi namang Vice Presidente. Ipapalit mo. Saka isa pang kabastusan to, parang binastos na rin ni Bongbong Marcos yung sarili niya. Alam niyo kung bakit? Putay na, kalaban niya yan dati. Binabalahura sila niyan, sinasabihan silang mamamatay tao. So ibig sabihin kapag ginawang kakampi ng mga Marcos yan, ibig sabihin parang totoo nga yung sinasabi nila Lenny Robredo nun. Oh, di ba? Binabastos sila niyan nun, dilawan yan eh. Pero kung about naman doon sa pero nakakatakot. Ito napapaisip din ako doon na about doon sa yung willing makipagtrabaho or willing magtrabaho si Lenny Robredo sa gobyerno natin under sa Marcos. Medyo nakakabahala po yan kung sakaling mang makapasok sa gobyerno itong si Lenny Robredo, alalahanin nyo, dilawan yan. Pag nakapasok yan dyan, mukhang kabahan na tayo. Tapos wala pang pwesto sa gobyerno, kabahan na nga talaga tayo dyan. Lutang versus bangag. Ang gandang combination yan Yan na ata ang pinakamagandang tandem sa Pilipinas. Lutang versus bangag. Naku po. Sana naman wag matuloy yan. Sana naman fake news ulit yan ng pa-fake news ulit yan ng mga tansu dugyot vlogger. Sabi ko nga sa inyo, kapag nangyari yan, lalong kakamuhian kayo ng tao. Lalong babagsak kayo sa mga survey na yan. Tandaan nyo kapag ginawa nyo yan. Pero mas magandang ang gawin nyo yan No? Hindi, ito para sa akin mas magandang gawin nyo yan. Pabor sa atin yan. Pabor sa mga Duterte yan, sa totoo lang. Hindi, ito para lang sa sarili kong opinion, wag po kayong magalit sa akin. Baka sabihin nyo, uy, si Jiggy Bara, tansu vlogger na. Hindi pero para sa akin, pabor yan. Pabor sa akin yan. Kasi magiging pabor yan sa mga Duterte. Di ba? Oo, magiging pabor sa mga Duterte yan kasi pinakita lang diyan ni Marcos kung gaano siya salbahe sa mga Duterte. Pag ginawa niya yan, kung sakaling gawin niya yan, kaya ako, pabor ako. Gawin mo yan. Pag ginawa mo yan, sino masisira? Duterte ba? Hindi, ikaw. Jay, sabi nga ni Eric, dalawang kandidato ng Dilawan noong nakaraang eleksyon, si Marcos at Robredo talaga sadya nilang mambudol gatay. Nako po, yan ang mahirap yan pag naging tandem yan. Siguro naman kayo, nagising naman nandi kayo sa katotohanan, no? Hindi naman na siguro kayo magpapabudol ulit. Siguro, siyempre matagal pa naman ng 2028.
So ilang taon pa kaming magdadakdak dito ng mga Duterte vloggers at mga Banateros, brothers. No, ilang taon pa kaming magdadakdak dito para lang maiiwas kayo sa pangbubudol. Oo. Si Mar nga sinasama ni Bangag sa presscon ng DI ng D pero di lang umuubra. Oh, sinasama na si Maroas. Bagay, pinsan niya naman yan. Yes, parang para tuloy na ang people's power na. Oh. Ay nako. Sa tutusin, masisira lalo din si Marcos pag ginawa niyan. Oh. Tapos ang kakalabasan nito about pagpalit ni Leni Robredo sa kay BP Sara sa DepEd Secretary. Ang sasabihin na naman nila is isa na naman tong pa-fake news ng mga Duterte vlogger. Samantalang kitang-kita napanood nyo pa kung kanino galing yung issue na yan. Sa amin na naman ibabato yan. Ganoon naman yung strategy ng mga tanso Gagawa sila ng issue. Kapag sinagot namin at supalpal namin yun, ibibintang naman sa amin. Nasabihin kami yung fake news. Kami yung gagawa-gawa ng kwento. Samantalang sa kanila galing mismo. Kasi ang gawain nila katulad nung about dun sa may bomber, yung may mangbobomba daw sa Maisog Rally. Diba? Natandaan niyo yung live ko na yun? Nagulat ako bakit pinrivate yung live niya. Yung pala, pain lang pala yun.